Sa loob ng maraming siglo, ang mga vampira ay nakikipagdigma sa mga taong lobo, na kilala rin bilang mga Lycan. Nang tuluyang napatay ng mga vampira ang pinuno ng Lycan, si Lucian, nagkalat ang mga nabubuhay na Lycan sa buong mundo. Wala na sa kanila ang natira. Kaya, iniisip ng mga vampira na sila na ang may kapangyarihan, at ang digmaan ay maaaring manalo sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, ang mga nakatatandang Lycan ay nagbabago sa paglipas ng panahon at ngayon ay nagagawang magbago ayon sa gusto nila at nagiging mas malakas. Sa kasalukuyan, dalawang vampira ang sumusubaybay sa dalawang Lycan sa subway station. Si Selen at Riel ay mga death dealer, ibig sabihin, sila ay mga vampira na partikular na sinanay na pumatay ng mga taong lobo. Sina Lyons Reyes at Trix ay sumusubaybay sa isang human surgeon na nagngangalang Michael na napansin si Celine bago siya sumakay sa tren. Nang maabutin na ni Reyes si Michael, bigla siyang nanlamig dahil may naramdaman siyang mga vampira sa malapit. Sigaw niya para bigyan ng babala si Trix at agad namang nagpaputok ang magkabilang Lycan. Tumakbo si Riel para magtago sa likod ng isang kolum, ngunit nang sinubukan niyang bumawi, binaril siya sa balikat. Si Selen ay nanonood ng may takot habang ang bala ay kumikinang sa kanya, na sinusunog ang kanyang katawan mula sa loob. Habang tumatakbo ang karamihan sa mga sibilyan upang umalis sa istasyon, sumama rin si Selen sa labanan. Ang magkabilang panig ay bumaril ng walang pakialam sa kanilang paligid at si Trix ay nauwi sa aksidenteng nasaktan ang isang babae. Habang papasok ang vampirang si Nathaniel sa istasyon para sumali sa laban, tumakbo si Michael para tulungan ang sugatang babae at ginamit ni Trix ang pagkakataon na sunggaban siya para lamang barilin siya ni Selen. Nagpa siya si Trix na tumakas sa pamamagitan ng pagtakbo sa lagusan. Kaya, tumalon si Selen sa bintana ng tren para habulin siya. Isang pilak na bala ang tumama sa kanyang balikat at kailangan niyang alisin ito bago siya magpatuloy sa pagtakbo. Kasabay nito, naubusan ng mga bala si Ray at sinubukang tumakas, ngunit hinarap siya ni Nathaniel sa pintuan ng tren. Tinulak siya ni Reyes bago magpalat ng anyo bilang lobo, na nagpapahintulot sa kanya na patayin si Nathaniel sa ilang segundo. Bumalik kay Selen, sinusundan niya ang isang bakas ng dugo na mas malalim sa lagusan, at sinubukan ni Trix na sorpresahin siya mula sa likuran, ngunit mabilis siyang nag-react at nagpaputok pabalik. Sa pagkakataong ito, nagawa niyang barilin siya ng sapat na beses upang tuluyang mapatay siya. Nang tingnan ni Selen ang baril ni Trix, napansin niyang kumikinang ang lahat ng bala. Sa sandaling iyon, lumitaw si Ray sa kanyang likuran, kaya't binato niya ito ng isang grupo ng mga bladed disc bago tumakbo. Pumasok siya sa ibang lagusan at nagulat siya nang marinig ang ilang ungol na sinundan ng pagpalakpak. May nakatago pala dito na Lycan. Bago makapag-imbestiga si Selen, naabutan siya ni Ray, kaya kailangan niyang umalis. Sa den, ang mga tao ay nagsasaya para sa isang pares ng mga Lycan na nakikipaglaban sa kanilang mga lobo na anyo. Biglang sumulpat si Lucian at pinaputok ang kanyang baril sa hangin para itigil ang laban. Ang mga Lycan ay bumalik sa kanilang mga anyo ng tao habang si Lucian ay pinapagalitan sila para sa pagkilos tulad ng masugid na aso. Sa lugar ng vampira, ipinakita ni Selen ang mga kumikinang na bala sa mga sandata ni Master Khan. Napagpasyahan niya na ang mga bala ay nilagyan ng ultraviolet radiation, na nangangahulugang ang mga Lycan ay nakahanap ng isang paraan upang gawing armas ang sikat ng araw. Sinabi ni Selen sa pinuno ng vampira na si Craven na nakakita siya ng isang Lycan din, ngunit hindi naniniwala si Craven na may sapat na mga Lycan na natitira upang makagawa ng isang lungga. Pagkatapos, binisita ni Selen ang puntod kung saan kasalukuyang nakahinli ang isang matandang vampira na nagngangalang Victor. Dumating si Erica para sabihin sa kanya na huwag nang mag-aksaya ng oras at maghanda para sa party. Sa halip, tiningnan ni Selen ang mga security camera sa istasyon at sa wakas ay napansin niya na ang mga Lycan ay nanonood ng isang tao. Kapag sinabi niya ito kay Craven, hindi niya ito sineseryoso. Sa lungga ng Lycan, ang siyentipiko na si Singed ay kumukuha ng sample ng dugo mula sa isang bilanggo ng tao at inihalo ito sa dugong Lycan, ngunit negatibo ang mga resulta. Sa kasamaang palad, ipinaliwanag ni Singed na ang mga pilak na bala ay tumagos sa kanyang mga organo, kaya hindi siya maaaring pagalingin ni Trix. Nagalit si Lucian nang marinig na nawala sa kanila si Michael at inanunsyo na siya mismo ang gagawa ng trabaho. Sa hospital kung saan nagtatrabaho si Michael, dalawang pulis ang patuloy na nagtatanong tungkol sa kanya dahil sa tingin nila ay sangkot siya sa shootout. Samantala, pumasok si Selen sa apartment ni Michael at naghahanap ng mga pahiwatig. Nang dumating si Michael, hinawakan siya ni Selen sa leeg at tinanong kung bakit nila siya hinahanap. Biglang sumabog ang isang grupo ng mga Lycan sa kisame, kaya nagpaputok si Selen, at ginamit ni Michael ang pagkakataong tumakas. Sinubukan ni Selen na sundan siya, ngunit isinara niya ang elevator sa mukha niya. Nang dumating ang mga Lycan para sa kanya, binaril sila ni Selen at nakagawa ng kaunting pinsala, ngunit hindi ito sapat para pigilan sila. Pagkatapos ay bumaril siya ng isang bilog sa paligid niya upang masira ang mga tile at mahulog sa susunod na palapag. Sa lobby, bumukas ang elevator at nakita ni Michael si Lucian. Sa sandaling iyon, dumating si Selen at nagpaputok. Kaya,
Pagkatapos matamaan ng ilang beses, hinarap ni Lucian si Michael at kinagat ang kanyang leeg para kumuha ng mas maraming dugo hanggat maaari. Hinawakan ni Selen si Michael at kinaladkad palayo, ngunit mayroon na si Lucian ng sample na kailangan niya. Matapos ilagay ang dugo ni Michael sa isang vial, nag-concentrate si Lucian para ilabas ang mga bala mula sa kanyang katawan. Isinakay ni Celine si Michael sa kanyang sasakyan at pinaalis lamang si Lucian na biglang tumalon sa ibabaw ng sasakyan. Sinimulan niyang sirain ang bubong gamit ang isang malaking talam at nilaslas ang balikat ni Selen. Itinigil niya ang sasakyan para mahulog siya, pagkatapos ay nauna siyang magmaneho para masagasaan siya. Tumalon si Lucian para iligtas ang sarili at hinayaan silang umalis. Pagkaraan ng ilang sandali, sinubukan ni Michael na ituro na si Selen ay nawalan ng maraming dugo at dapat na ihinto ang sasakyan. Ngunit itinutok lang niya ang kanyang baril sa kanya. Gaya ng hula niya, nawalan siya ng malay. At nawalan ng kontrol ang sasakyan. Pamitik ito sa kalsada at nahulog sa ilog. Ginamit ni Michael ang baril ni Selen para basagin ang bintana at inilabas ang katawan nito. Matapos siyang buhayin gamit ang CPR, ginamit niya ang kanyang jacket para i-bandage ang kanyang pinsala. Sa Lycan din, binigay ni Lucian kay Singh ang sample ng dugo. Pagkatapos ng isang mabilis na pagsubok, kinumpirma nila na si Michael ang taong matagal na nilang hinahanap. Sa kalaunan, nakatulog si Michael at nagkaroon ng kakaibang panaginip tungkol sa isang sinaunang trahedya sa Vampire Manor. Pagkagising niya, nasa manor siya kasama si Selen, na tinawag sa opisina ni Craven. Galit na galit siya dahil hindi siya sumunod sa utos at nagdala ng tao sa bahay. Habang nagtatalo sila, tinitingnan ni Erica si Michael at napansin ang marka ng kagat na naging sanhi ng pag-akyat niya sa kisame. Si Michael ay natakot at nakatakas sa pamamagitan ng pagtalon sa bintana. Ang masakit na paglapag ay nagdudulot sa kanya ng mga pangitaing iyon muli. Nang marinig ang paparating na mga asong bantay, umakyat si Michael sa harap ng gate upang tumakas. Nang malaman ni Craven na wala na ang preso, sinampal niya si Selen. Pagkatapos, hinarap ni Selen ang kanyang pagkabigo sa pamamagitan ng pagsasanay sa hanay ng pagpapaputok. Dinalhan siya ni Khan ng bagong sandata, at humanga siya sa mga nagresultang butas ng bala na tumutulo sa likidong silver nitrate. Kung ang isang Lycan ay mabaril gamit ang bagong bala na ito, ang pilak ay babaon sa kanilang daluyan ng dugo, kaya hindi nila ito mailalabas. Hindi mapigilan ni Selen na isipin ang makapangyarihang Lycan na nakita niya kanina at iniisip kung totoo nga ba ang kwento ni Craven tungkol sa pagpatay kay Lucian. Samantala, si Craven ay lihim na nakipagkita kay Lucian at ipinaalala sa kanya ang kanilang deal. Siya ay dapat na magsinungaling. Hindi hayaan ang kanyang mga lobo na makipaglaban sa mga vampira sa publiko. Hinawakan siya ni Lucian sa leeg at ipinaalala na muntik na niya itong patayin ng isang beses, kaya wala si Craven kung wala siya. Samantala pumasok si Selen sa library at nagbasa tungkol sa kasaysayan ng digmaan sa pagitan ng mga vampira at Lycan. Si Craven ang tanging nakaligtas sa isang grupo ng vampira na sumalakay sa kuta ni Lucian. Bilang patunay ng kanyang tagumpay, ibinalik ni Craven ang isang piraso ng balat ni Lucian. Ang marka sa balat na iyon ay tugma sa kwintas na nakita niya sa makapangyarihang Lycan kanina. Sa kanyang paglabas, si Selen ay nilapitan ni Erica, na nagsabi sa kanya na si Michael ay nakagat ng isang lobo. Sa hospital, sinabi ni Michael sa isang co-worker ang tungkol sa pinsala at mga pangitain. Nangako ang kanyang kaibigan na tutulong at umalis sa silid, bumalik lamang kasama ang mga pulis. Nakita sila ni Michael at nakatakas sa pamamagitan ng pagsira ng bintana. Desperado para sa mga sagot, bumalik si Selen sa libingan at pinaalis ang bantay na may kalokohang dahilan. Pagkatapos, binuksan niya ang puntod at ibinuhos ang kanyang dugo sa kabaong ni Victor, umaasang magising siya ng maaga. Ipinaliwanag ng kanyang dugo na kailangan niya ang kanyang gabay at ibinabahagi ang mga detalye ng nangyari. Bago siya makakuha ng sagot, bumalik ang gwardya, kaya't muli niyang isinara ang puntod at nagtago. Sa sandaling iyon, lumitaw si Michael sa labas ng manor at hiningi si Selen. Nagmamadali siyang makipagkita sa kanya habang hindi pinapansin ang mga banta ni Craven. Habang umalis sina Selen at Michael sa kotse, sinabi ni Erica kay Craven na si Michael ay isang Lycan. Sa sandaling iyon, nagising si Victor at pinagalitan si Craven sa hindi magandang pamumuno sa kanyang kawalan. Gusto niyang magising din ang isa pang natutulog na matanda, ngunit ipinaliwanag ni Craven na maagang nagising si Victor sa nakatakda. Kailangan nilang hintayin ang pagdating ng konseho bukas para matapos ang ritual. Habang sumasakay sa kotse, sinabi ni Selen kay Michael ang tungkol sa sinaunang digmaan. Kadalasan, ang mga tao ay namamatay isang oras pagkatapos makagat ng vampira o Lycan dahil nakamamatay ang mga virus na kanilang ipinadala. Ang lahat ng mga pangitain na nakita ni Michael ay mga alaalang ipinasa sa kanya sa pamamagitan ng kagat. Nakarating ang duo sa isang abandonadong gusali na ginagamit ng mga vampira para sa mga interogasyon, at si Selen ay nagbahagi ng ilang clone blood kay Michael. Pagmamayari pala ng mga vampira ang kumpanyang gumagawa nito. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Selen na nanghuhuli siya ng mga Lycan para sa paghihiganti dahil noong bata pa siya, kailangan niyang makinig sa kanyang buong pamilya na kinakatay ng mga lobo.
Si Victor ang nagligtas sa kanya at ginawa siyang vampira. Sinabi niya na ang taong lobo ang nagsimula ng digmaan, ngunit hindi niya alam ang mga detalye. Bilang kapalit, ipinaliwanag ni Michael na nawalan siya ng kanyang kasintahan sa isang aksidente sa kotse. Nang aalis na si Selen, sinubukan ni Michael na sumama sa kanya. Naghalikan sila at ginamit ni Selen ang pagkakataong pinusesan siya sa isang upuan. Itinuro niya na bukas ay magkakaroon ng kabilugan ng buwan at malamang na siya ay mag-transform sa isang halimaw. Kaya, nag-iwan siya ng baril na may isang pilak na bala. Hindi ito papatay sa kanya, ngunit at least maantala nito ang pagbabago. Sa ganoong paraan, sinuntok ni Selen si Craven at pinuntahan si Victor, nagalit dahil maaga siyang nagising. Ipinaliwanag ni Selen na nanganganib ang Coven, ngunit iniisip ni Victor na ang mga ito ay mga hangal na teorya lamang at nabahiran siya ng mga Lycan. Hahatulan ng konseho si Selen dahil sa paglabag sa mga patakaran, at hanggang sa kanilang pagdating, nakakulong siya sa manor. Pagkatapos, inanunsyo ni Craven na ang konseho ay kukunin ng kanyang koponan sa halip ng mga kahinaan, na kainahinala. Sa istasyon, dumating ang tren kasama ang konseho at si Elder Amelia, at ang mga tauhan ni Craven ay nakipagpalitan ng signal sa mga gwardya. Isang grupo ng mga Lycan ang biglang dumaong sa ibabaw ng tren at sinalakay ang konseho habang ang mga tauhan ni Craven ay nanunood ng hindi iniangat ang isang daliri. Hindi nagtagal, lahat ng vampira sa tren ay pinapatay. Sa manor, pinatay ni Erica ang kuryente at tumunog ang alarm. Pagkatapos ay pinalaya niya si Selen at binigyan pa siya ng baril. Habang nagmamaneho si Selen, sinabi ni Erica kay Craven na nakatakas siya, umaasang malagay siya sa problema. Nag-aalala si Khan sa pagkaantala ng konseho at ipinadala niya ang kanyang mga tauhan upang mag-imbestiga. Sa istasyon ng tren, kinuha ni Ray ang dugo ni Amelia. Sa lungsod, sinayang ni Michael ang pilak na bala sa pamamagitan ng pagbaril sa kadena, ngunit hindi ito gumana. Nagsisimula na siyang mawalan ng malay habang ang mga pangitain ay patuloy na bumabalot sa kanya. Hindi nagtagal ay bumalik si Selen sa gusali para lamang matuklasan na sinusundan siya. Siya ay nagmamadali upang pakawalan si Michael at nang marinig niya ang kaaway na papalapit, pinaputukan niya sila sa pamamagitan ng pinto upang mabilis na maibaba sila. Pagkatapos ay binaril niya ang bintana at pinatalon si Michael habang patuloy siyang nakikipaglaban sa mga Lycan. Laking gulat ni Michael na ganap na lumapag sa kanyang mga paa tulad ng isang hayop, ngunit sa kasamaang palad sa sandaling iyon ay nahanap siya ng mga pulis at dinala siya. Sa sasakyan ng pulis, nakita ni Michael ang kabilugan ng buwan at nagsimulang mag-transform. Mabilis na huminto ang mga pulis at binigyan siya ng iniksyon na pumipigil sa kanyang pagbabago. Sa asyenda, ganap na gumaling si Victor at narinig niya si Craven na nagsasalita tungkol kay Selen na naniniwala sa ilang kakaibang pagsasabuatan. Nagambala sila ng pagdating ni Selen kasama si Singh at sinaktan niya ito para pilitin siyang magsalita. Isinalaysay ni Singh ang kwento ni Alexander Corvinus, isang warlord mula sa ika-5 siglo na nakaligtas sa salot na Samire sa kanyang nayon. Ang kanyang katawan ay ginawa ang virus na mag-mutate at mag-transform bilang unang immortal. Sa kalaunan, nagkaroon siya ng 3 anak. Ang isa ay nakagat ng lobo at naging unang Lycan. Ang pangalawa ay nakagat ng paniki at naging unang vampira. Ang pangatlo ay namuhay bilang isang normal na tao. Si Michael ay inapon ng ika-3 anak, kaya ang kanyang dugo ay maaaring maging susi upang pagsamahin ang dugong Lycan at vampira. Ito ay lilikha ng hybrid na mas malakas kaysa sa parehong lahi. Ang plano ay upang pagsamahin ang kanyang dugo ni Michaels at Amelia's upang makakuha ng bagong kapangyarihan. Nang sabihin ni Victor na patay na si Lucian, kinumpirma ni Singh na nagsinungaling si Craven. Alam na siya ay nasa problema, si Craven ay nakatakas sa kanyang kotse. Sa istasyon ng tren, nahanap ng mga vampira ang massacre at tinawag ang manor para sa isang ulat. Ipinaalam ni Khan kay Victor na si Amelia ay pinatay. Galit na galit si Victor at tinapos si Singh. Humingi siya ng paumanhin kay Selen sa pagdududa sa kanya at inutusan siyang alisin si Michael. Sa Lycan din, kumukuha si Lucian ng sample ng dugo mula kay Michael na napansin ang kwintas ng Lycan. Ang mga pangitain ay naging mas malinaw. At pinanood ni Michael kung paano noong nakaraan, si Lucian ay nakadina at pinilit na panoorin ang kanyang vampira na magkasintahan na pinatay sa sikat ng araw. Nang pumasok si Victor sa silid upang kunin ang kwintas ng vampira, lumabas ang kabilugan ng buwan at nagawang mag-transform ni Lucian. Sinira niya ang mga tanikala, kinuha ang kwintas, at tumakbo palayo. Nang makaalis si Michael, sinabi niya kay Lucian ang kanyang nakita. Ipinaliwanag ni Lucian na ang mga Lycan ay dating mga aliping vampira na pinilit na bantayan ang kanilang mga puntod sa araw. Nine-love siya sa anak ni Victor, pero hindi pumayag si Victor sa kanilang relasyon. Ang orihinal niyang plano ay patayin silang dalawa, ngunit nakatakas si Lucian. Isang galit na si Victor ang nagsimula ng digmaan laban sa mga Lycan upang makaganti. Sa sandaling iyon, dumating si Craven kasama ang kanyang mga tauhan at nagreklamo tungkol sa paglabag ni Lucian sa kanilang kasunduan. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Lucian na maayos ang plano para makakuha ng kasunduan sa kapayapaan.
Sa sandaling iyon, pumasok si Selen sa lungga kasama ang isang pangkat ng mga vampira at naghagis sila ng granada upang mapabagsak ang mga kalaban. Nagsimulang matakot si Craven para sa kanyang buhay, kaya binaril niya si Lucian gamit ang isang bala ng nitrate at umalis. Habang ang koponan ni Selen ay patuloy na pinapatay ang mga Lycan upang sumulong sa lungga, sa wakas ay bumalik si Ray at natagpuan si Lucian na naghihingalo sa sahig. Nakita rin niya ang mga tauhan ni Craven na sinusubukang umalis at agad silang sinundan. Inihagis niya ang pinuno ng pangkat sa tubig at ang vampira ay lumaban ng mga latigo. Nag-transform si Ray sa kanyang wolf form para makaligtas sa mga atake hanggang sa makalapit siya para pumatay. Habang nagpapatuloy ang labanan sa kalapit na silid, nagising si Lucian at sinubukang ilabas ang nitrate mula sa kanyang dugo nang hindi nagtagumpay. Nakarinig ng ingay si Selen at iniwan ang kanyang team para tingnan ito. Bigla siyang hinabol ng dalawang Lycan sa parehong oras, kaya tumakbo siya sa ibang tunnel at tumalon sa isang lobo habang binabaril ito hanggang sa mamatay. Pagkatapos, ni-reload niya ang kanyang baril sa tamang oras para patayin din ang pangalawa. Si Khan at ang kanyang mga tauhan ay pumatay din ng isang Lycan na sumusubok na sorpresa sila, para lamang lumitaw ang isa pa sa kabilang panig at patayin silang lahat. Samantala, nakahanap si Craven ng hagdan at sinubukang umalis sa lungga. Gayunpaman, napilitan siyang bumalik nang makita niyang dumating si Victor. Hindi nagtagal ay nahanap ng matandang vampira si Ray at mabilis siyang pinatay gamit ang kanyang espada dahil sa ginawa niya sa kanyang mga tao. Nang sasalakayin na ng isang Lycan si Michael, mabilis na binaril ni Selen ang halimaw. Pagkatapos, pinalaya niya si Michael at naghalikan sila na nakita ni Lucian. Ang dalawa ay sumusubok na tumakas habang umiiwas sa away para lamang makita si Craven na humaharang sa kanilang daan. Binaril ni Craven si Michael ng mga nitrite na bala at ipinahayag na si Victor ang pumatay sa pamilya ni Selen, hindi ang mga Lycan. Nandidiri pala si Victor sa pagpapakain ng mga hayop tulad ng ginawa ng ibang mga vampira. Kaya minsan, lumalabas siya para manghuli ng tao ng palihim. Iniligtas lang niya si Selen dahil naalala nito ang kanyang anak. Nang babarilan na ni Craven si Selen, nag-ambala siya sa pagsaksak ni Lucian sa kanyang binti. Pagkatapos ay sinabihan ni Lucian si Selen na kagatin si Michael para iligtas siya at ibahin siya sa Ultimate Hybrid. Habang kinakagat ni Selen ang leeg ni Michael, binaril ni Craven si Lucian ng ilang beses para patayin siya ng tuluyan at tumakas. Sa sandaling iyon, pumasok si Victor sa silid at itinulak si Selen bago itinapon si Michael sa dingding. Nang iharap sa kanya ni Selen ang kwento ni Craven, kinumpirma ni Victor na totoo ito at binawi ang kwintas kay Lucian. Ipinaliwanag niya na mahal niya ang kanyang anak, ngunit kailangan niyang patayin ito dahil buntis ito sa anak ni Lucian. Samantala, ang kombinasyon ng tatlong uri ng dugo ay nagbibigay kay Michael ng isang ganap na bagong uri ng pagbabago. Napakalakas niya na kaya niyang makipaglaban kay Victor. Nagpalitan sila ng maraming suntok, ngunit sa kasamaang palad, mas maraming karanasan at kontrol si Victor sa kanyang kapangyarihan, kaya pinatumba niya si Michael. Tatlong vampira ang dumating upang tulungan ang kanilang Panginoon at simulan ang pagbaril kay Michael. Kaya tumakbo si Selen upang i-neutralize silang lahat at tumugon si Victor sa pamamagitan ng paghampas sa kanya. Pagkatapos ay muling nag-away sina Victor at Michael. Sa sandaling iyon, nakita ni Selen ang espada ni Victor sa lupa at ginamit ito para putulin ang ulo nito sa kalahati. Sa takot sa kapangyarihang ito, ang mga nabubuhay na Lycan ay tumakas. Pagkatapos mag-transform muli si Michael sa kanyang katawan ng tao, kinuha ni Selen ang kwintas at sabay na umalis ang dalawa. Sa asyenda, tumulo ang dugo ni Sinch sa kabilang kabaong at Jin Aisang ang pangalawang natutulog na vampira. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood.